Hi guys! So, nakikita nyo naka-prepare na kami. And this is our 4th day. So, pupuntahan na namin ang aming inahan at aming amahan. Wala na. Okay, let's go! May ganito pala sila pag Sunday. May mga cosplayer andoon banda. May nagda-dance din. May dumaan din. May dumaan din. Galing. Maraming artista at mga Ay, bili muna kami ng kakanin guys. Ginutom na ang mga person. Tinanghali kaming gising. 3 for 100. Pababayan dito sa papuntang Burnham. Si Mitrix na ispatan papuntang Burnham. 3 for 100. Kahit saan pala mao may mga pang-anting-anting ma. Dito pag Sunday, ang daming ganap. Walking ulit kami sa Burnham to find the Good Taste Restaurant. Upo na muna tayo dito guys. Pagod na ang mga master. One eternity later. So this is our last day here in Baguio. So tatry namin yung The Good Taste. Pero bago namin makapatitikman, kailangan muna namin mag-sacrifice. And the people is, ayun, nakapila. Ito si Hanhan, si Mama, si Papa. At ako. Gutom na siya. Lang. Apila kami sa The Good Taste. Meanwhile, The Good Taste. May napili ka na para sa atin? Yes. And serve siya ng drinks. Waiting kami ng aming order. Ito. Ayan guys, nag-serve na sa amin. Ay, mukha. Gutom ka na, di ba, Ma? Ayan na. Grabe, ang daming serving nila. Basta pa. Hani? Yan, gutom na gutom. Gutom na gutom ang mga person. Oh. Walang kanin. Ulam. Gulay. Kinamay na. Take out. Ano, take out natin yan? Simot ang bulalo.
out pa. Ready na. Lalakad na naman. Kami maglalakad na naman. We're done. After mabusog sa The Good Taste, ang aming next destination ay Diplomat Hotel. So, hindi na ako nakapag-video. I will attach na lang ng mga photos. You know guys, the Diplomat Hotel, to give you an idea, Diplomat Hotel in Baguio City, ito ay abandoned hotel na sinasabi nila one of the most haunted places in the country. Curious lang, kaya gustong-gusto ko talaga, gustong-gusto namin puntahan yung Diplomat Hotel dito sa Baguio. Ang kwento, noong 1973, ang ari-arian ay binenta kay Tony Agpao, isang faith healer. Yung Diplomat Hotel ay may 33 rooms. Ngayon pa man, pagkang 1982, abandoned na. So, may mga report daw na sumisigaw, umiiyak, bubukas ng mga pinto, kahit wala namang tao. Pero kaya yun. Ngayon, the hotel is now open to the public. Also, a popular location for photo shoots. Diba, isa na rin siyang tourist attraction na dito sa Baguio, kung saan pinapakita din yung history ng pagsakop sa atin ng mga Japanese. After the Diplomat Hotel, our next destination is a Mirador Heritage and Eco Park. So this place has been a pilgrimage site, and now it is a park features Japan-inspired because of a bamboo. So may mga stairs din, trek na pagdadaanan nyo, but along the way, there's a lot of spot kung saan may mga magagandang views then at mag-enjoy talaga kayo. Pumunta kami dito, may isa kami talagang gustong puntahan, which is yung Torre Gate. Pero sa pagpunta namin, hindi namin siya masyadong nakita kasi sobrang kapal ng fog. Ayan, kung nakikita nyo sa pictures. Na to is serve as a reminder of peace and aid for one's spiritual nourishment. When you hit the Torre Gate, you can proceed to the Lourdes Grotto. So yung ginawa namin, galing sa Torre Gate ng Mirador, bumaba kami sa Lourdes Grotto, which is a lot of stairs. Look like stairway to heaven. From the top, it has 252 steps. Alam niyo ba, the people come to Lourdes Grotto because this place is a place of prayer, trust. Tapos, inside the grotto, you will find the Lady of Lourdes statue. I got so much motherfucking going on right now. So, we're going back to Manila. As you can see. Muntik pa kasira. Oh, muntik lang na naman ang paa. Grabe kasi.